Nagulat ko na kunyari. Millennial yan. Kapanganakan mo na sabi. Millennial ka, di ba? 37, 87, so 30, ano ka? 30 something. Pero ano pa karamdam ninyo na kami yung mga younger generation ng Gen Z at Gen Alpha, iniidolo pa rin kayo pagdating sa pagsayaw? Gen Alpha, actually, ngayon lang yan, ano? Yung mga teens na ngayon, Gen Alpha. Pero ito lang masasabi ko, nag-start kami sa Street Boys, di ba? And we're so thankful. Ako para sa akin, nandyan si Bong, nandyan si Consi Chong. Kasi, ano sila, active sila sa TV, and active sila sa dancing. And yung mga bagong mga batch ngayon, nagtataka, uy, galing naman ito, actor to, actors, si comedian to, pero nakikita nilang sumayaw. So parang sa kanila, nagpa-backtrack sila, of course, lahat nagre-research na lumalabas din yung Street Boys group. So para sa akin, pati yung mga kids ko is, may Gen Alpha ako may Gen Z din ako So nakikilala nila sila ninong yung mga ninong yan nila, na part sila ng Street Boys. So, for me, natutuwa din ako dahil kahit yung mga ganung mga age, ano sila, updated sila sa mga nangyari dun sa Street Boys. So, thankful ako sa inyo guys. Thank you. Okay, gusto ko rin magpasalamat actually. Gusto ka nag-upload sa YouTube ng mga sayaw namin. Kasi parang dun nga, pag sinabing sinerch yung pangalan namin ni John, Street Boys, ano ba yung Street Boys dati? So, pag sinerch nila sa YouTube, makikita nila yung mga sayawan noong 90s. Kumbaga, gano'n naka-advance yung sayaw before. Tapos, yung mga exhibition na mga ginagawa namin, na na-realize namin ngayon, ginagawa pala natin yan. Gago pala tayo noon. Blow up and kasi down. parang walang sayaw halos Pero kaming music na walang sayaw, puro exhibition. Na ngayon, pag gagawin namin, parang ang hirap na. So parang kaya, walang ibang pasalamat sa amin nung nag-upload talaga ng mga sayawan namin noon. At least nababalik ulit kung sino-sino ang members ng Street Boys. Yes, just sa akin, nakakatabahan ng puso na kahit hanggang ngayon ay na-appreciate kami. And yayabangan ko na lang din medyo yayabangan ko na lang din kasi iba rin naman talaga ginagawa ng Street Boys pagdating sa sayaw. No, pagdating sa kumbaga parang kami na ata yung huling all-male dance group na talagang nakilala ng ganong kalaki na binago yung sayaw dito sa Pilipinas. No? Bukod sa mga komplikadong mga steps, yung mga tumbling na medyo divide. So, nagawa namin yun. I think malaking bagay kasi sa kanila. Kasi even yung mga choreographers na bago ngayon, sinasabi nila na ang inspirasyon talaga nila Street Boys pagdating sa sayawan. So, pagdating sa mga tamblingan, so kami yung mga inspirasyon nila. Dagdag ko lang din, kasi naalala ko pag mag-rehearsal kami, gagawa kami ng exhibition. Kasi that time, yung gadgets, wala pa yung di pa techie di ba? So pag may laruan, yung choreographer namin, si Denny, sa Hago, bibili siya 2 laruan. Yung exhibition, doon na gagawin. Kumbaga, si John yung dun siya yung pain siya yung gagawa na exhibition na ginawa sa laruan. So imagine nyo, may 2 laruan, pag-iikot-ikutin doon, tapos gagawin ng actual ni John, ni Maynard, ni Michael. So parang, kung ano mangyari doon, bahala na. Pero may safety. May foam naman kami for that time para kung ano gagawin. Pero doon lang siya ginagawa. Hindi siya kinokopya. Kasi hindi pa uso yung mga YouTube. Wala pa wala pa siya dati. Hindi pa uso yung YouTube dati. So, talagang ginagawa namin ng choreography at saka yung mga stunts. Kami yung nag-i-invent. Thank you. Congratulations. Thank you, Dixie May. Thank you. Eto, kilala Dixie. Ikaw mag-introduce. Kilala siya pagdating sa concert scene. Yan. Siyempre, excited sila. The number 1 concert blogger. Oo, number 1 concert blogger ito. As of yesterday, nakakatuwa, 1 na ang followers niya. At 31 likes. Actually, 8 million. Oh, wow! Amazing! Pero ano siya, 8.3 million. Wow! Hello! Si Kevin Cabrera ng Manila Concert Scene.
Kevin! Yeah. Good afternoon. Hello. Hello, after ko, huge fan ko. Tapos pinapanood ko yung mga videos ko sa YouTube. Takot ako ito yung parang Ayan, di ba? throughout the years, ano yung biggest lesson na natutunan nyo as a group? Respect. Greatest lesson din is yung, of course, iba-iba din ginagawa namin sa aming mga buhay, after ng Street Boys. I think yung mutual respect nandun pa rin. Yung parang achievement na yun di ba? Na every time that we see each other, na magkaroon kami ng reunion, we're so excited to be with each other kasi, of course, boys will leave boys. Andun yung mga kalokohan, yung tawanan, yung mga jokes. And then also yung na-build namin na relationship sa isa't isa na like sinabi ni Joseph na hindi lang siya group. Para na rin kami magkakapatid halos na yun yung turingan namin. So for me, yung na-achieve na ko sa kanila is yung respect na binigay nila sa akin and as much yung gano'ng kalaking respeto ko sa kanila lahat. Ako siguro yung discipline. Kasi parang na-adapt namin nung mula kay Direk Chito sa Street Boys hanggang sa pag-aartista ko siguro. Dahil yun kailangan on time ka at dapat pagdating mo sa set, alam mo yung gagawin mo. Yung parang ayaw mong mapahiya ka kasi pag napahiya ka, kasama ang Street Boys doon na si Direk Chito. So dapat pag nandun ka, handa ka, bibigay mo yung best mo. Kung baga pumunta ka sa gera, ano ka, may dala kang mga gamit, di ba? Hindi pwedeng manghihiram ka o mangangapa ka. Yung para sa akin, discipline. Sa akin naman yung pag-value ng mga pag-value doon sa mga opportunities na dumarating sa buhay mo. Kasi ako, kung hindi ko pinabutihan ng Street Boys, wala rin ako dito. So yung opportunity na ganyan na dumarating, na minsan lang dumating, siguro dapat kailangan pahalagahan mo. Kasi kung hindi, kung babaliwalain mo, baka hindi na bumalik or may makakuha na ng iba. No, so I think napaka-importante na kapag nabibigyan ka ng pagkakataon na maipakita kung ano dapat mong pakita. Grab it and kailangan mo yung pagbutihin kasi kapag hindi na pumatok yan, wala na. Hindi mo alam mo sa kapupulot. Follow-up po. Since kayo talagang OG, K-pop idols. Ano po masasabi niyo sa current generation ng P-pop groups po natin na like SB19 and BB, Alabat? Ano po yung opinion niyo for them? Alam mo, ang galing, ang husay. Kasi sila, bago sila sumabak sa TV or kung ano mang guesting, preparado sila eh. Hindi ito ni-rehearse ng isa, 2 araw, buwan. Which is ang Street Boys, bago kami nilabas si Direk Chito, yung isang sayo namin 1 buwan. I'm sure ang mga P-pop groups natin dito, hindi lang 1 buwan yan, more than a month. So kaya pag pinasayaw mo sila, pinag-perform mo sila, kahit nakapilit yan, hindi magkakabanggaan niya sa mga blockings, kabisado nila. Kaya doon ka mabibilib, kumbaga mas upgraded talaga. I-add ko lang, at the beginning part, kasi nakita ko yung SB90s eh. Parang at the beginning part. Para sa akin, for me, SB19. Yung SB90s. Nakita ko sila, kasi nauso yung K-pop, right? Parang naano ko lang na, ang galing nitong kumanta, ang galing nilang sumayaw. So, ba't parang doon pa rin tayo napupunta sa K-pop? So, yun yung question ko lang sa sarili ko that time. Kasi ayokong magsalita or online or something ng gano'n. Pero sa sarili ko lang. Pero nakita ko yung nag-evolve sila. Na nakilala sila as SB19, as ito yung style nila. Yun, doon talaga ako na parang, okay. So, gradual lang pala. Kasi kung gusto mo makilala, K-pop ang in, K-pop ang style mo. Pero pagka naka-grab ka na ng traction, naka-grab ka na ng attention, tsaka mo iibahin. So, para sa akin, sobrang saludo ako sa ginawa nila, sa strategy ginawa nila. Na ngayon, kilala na sila as a group from the Philippines na SB19. Hindi na sila parang K-pop, so iba na yung identity nila. So, talagang saludo ang galing nila. Sa Mini naman,
Hindi ko pa sila nakikita, pero sobrang sikat din nila. And maganda rin yung yung flow na naging nila ng career nila. So big up to the SB19. And sa akin, para sa akin talagang wala, kailangan ipagmalaki natin na ang mga Pinoy talaga ay sobrang talented. Kahit saan mo ilagay, even nung nag-Miss Saigon kami, talagang gustong-gusto nila yung mga Filipino artists. Kasi walang angal, ginagawa yun. Kasi yung iba narinig ko, pag yung foreign, may sipon lang, di na pumapasok. Sa Miss Saigon, hindi. Kahit may sipon yan, kakanta pa rin yan. Kahit may lagnat yan, tatambling pa rin yan. So tayo, talaga yung passion natin as entertainer, talagang nasa dugo na natin mga Pilipino. Add ko lang pala, sorry. Saying Miss Saigon, sa Universal Studios kasi ang tagal din namin. Nung nag-open ng Universal Studios, 80% ng performer, speaking of performers, 80% Filipino. Same thing, work ethic, professional, as in talagang do or die, they will do it. So, hindi nag-hire ang Universal Studios ng hindi pa pwedeng puro locals lang or foreigners. Kailangan nila ng Filipino. So, Dagdag ko rin, iba talaga Pinoy. Day off mo na eh. Pag tinawagan ka ng boss mo, manager mo, papasok ka, di ba? On call ka pa, kahit day off mo na. Kaya iba talaga tayo. sayang dollars daw. Thank you, and Thank you. concert. Yes, see you. Ayan, thank you. At syempre, mag-start na po bukas ang magpasikat. Tuesday, kailan ka? Monday. Friday po. Friday ka, Monday. Wednesday. Wednesday. Tuesday. Si Ogie Tuesday. Yes. Pero yan, may rehearsal po kaya kasi si Jong, 3 p.m. medyo late na siya, so magpapaalam na po siya. Yes po. Kailangan ko na magpaalam tayo. Meron po po ako. May mga rehearsal lang po. Medyo deadly po yung gagawin namin sa mga. Especially, grabe. Oy, ingat kayo. Pero sandali, kayo, sino ba sinusuportahan nyo na magpasikat? Ito, diretsyahan tayo lahat. Friday siya eh. Miyerkules ako. Saan ka nanood? Yesterday. Nanonood talaga ako sa mga Production number nila. Production number nila. Kailan ba production mo Wednesday? Pwede ako. Friday? Pwede ako. Si boss kasi lahat, sinusupport talaga tayo. Pero sa mga kagrupo ko, duda ako eh. Duda talaga. Ikaw, sino ba susuportahan mo? Well, ito, hindi dahil magkatabi tayo, hindi kita tinatakot ha. Thank you. Kahit sa ano siya, sa kabila siya. Mapakaibay ko pa yung sasabihin. To. Ay, di Hindi nakatingin eh. To. Hindi, lahat, proud kami sa kanila na mag-iingat kayo guys. Yung magpasikat nyo na yan, pasikatan nyo na lang yung sarili nyo. Pero please, mag-iingat lang sa mga tingnan nyo po yung elbow ni Jong, para mag-iingat. Parang nangyayari sa pasikat, parang naging deadly-fying naman siya. Last week na aksidente si Kim Chu ha. Marami, actually. Bata pa, compared sa inyo. Ito Jong, tingnan mo yung elbow ni Jong. Si Jong, 2 beses na. That's the rehearsal. Rehearsal. Si Chang Ami, aksidente rin. Si Darren, mga teammate ko po yun. And then si Kim Chu. Actually, kasi 15 years eh. Pinagaganda, pinapabongga. So, mas challenging ang nangyayari. Dahil sa 15 years, ayaw mo naman may ulitin ka. So, dapat pataas yung level. Kaya medyo nagiging mahirap talaga. Kaya dapat doble ingat. Format lang people. Yeah. Okay, donate ko na lang. Pero one thing for sure, yung magpasikat between Bong and Jong, kung ano man ang gawin ni Bong at si Jong, nandiyan pa rin, tinatagoy pa rin bandera ng Street Boys. Yes. Smile mo lang. Very well said. Ang Ano galing. man yung Bong at Jong, advice ako. Uy! Okay, dahil lahat naman, actually guys, kami mga host, suporta kami sa bawat teams. Kasi lalo nga ngayon alam namin na mga delikado ngayon mga stunts na gano'n. Pero syempre kahit support kayo, competition kayo. Ayun, actually. So kayo, talagang wala yung friends, wala yung... Wala kasi siyempre ang kapin ko si Jackie and Sean eh. So gusto ko rin sila mag-level up para naman, makita rin talaga ng people na kaya rin nila gawin yung mga ganun bagay. At syempre, yan nga, John, sa November 8 na,
November 8. Yes, Yes po, please. Yeah, November 8 na Street Boys. Reunion Yes. Dance Concert. Yes, at the New Frontier Theater, yeah, sa Cubao. And of course, I think 8 p.m. ang start. No? 8 p.m. ang start. So, sana po magkita-kita kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa amin. At pipilitin po namin na talagang nakauwing nakangiti ang mga lahat na manonood So, sa amin. 11 kayo, di ba? Yes po. So, may 11 ambulance for Wala, actually, pwede namang dalawa sa ambulance. Tapos oxygen lang yung diba? Pero yan, congratulations, good luck sa dance concert nyo. Yes, pero balita ko, John, ang dami rin nangihingi sa'yo ng compli. Anong message mo sa akin? Naku po. Hindi mo yung saan ba nabibili ng ticket? Yes, sa Ticketnet po, sa lahat ng Ticketnet, makikita nyo naman po yan sa online, basta i-type nyo lang po, Street Boys, SB90 Street Boys Dance Reunion. Reunion Dance Concert. Thank you, John. Yan, aalis na si John. Mauna na po siya. Thank you po, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. At eto po, may surprise. Sa pag-alis po ni John, may tatawagin tayo na paaga ang flight niya from Edinburgh. Oh, wow! Hindi, sample lang. Ang squatter pala pag niya. Ay, picture mo